Sino ka? Nasaan ako? Bakit nandito ako sa ospital? Sunod-sunod na pagtanong nga ni Harry nang makita ang estrangherong mukha sa harapan niya. Si Shaira na siyang asawa niya, tila naman nabato sa kinatatayuan. Hindi siya maalala ng sarili niyang asawa. Hindi niya alam kung anong nangyayari pero sa oras na yun, wala nga siyang ibang maramdaman kundi ang takot. Natatakot siya na baka hindi na nga siya maalala pa ng asawa niya dahil nga sa aksidenteng nangyari. Ano? Hari, ako to! Si Shaira, asawa mo! Nautal pa nga, tila paiyak na nga na wika ni Shaira. Agara namang kumunot ang noo ni Harry. Hindi kita maalala. Hindi kita kilala. Naguguluhang wika nga ni Harry. Nangakmang lalapit na nga sana si Shaira sa kanya. Natatarantang napabangon nga si Harry. Bagay na siyang agarang ikinapasok nga ni Senyora Amanda. Nalingid sa kaalaman ni Shaira. Narinig ang naging usapan nila kanina. Leave my son alone, Shaira. You are nothing to him now. Hindi ka niya kilala, kaya wala ka ng karapatang tumuntong pa dito sa mansyon namin. Leave and don't ever come back. Pagtataboy pa nga ni Senyora Amanda kay Shaira na siyang labis na ikinataranta nito. Hindi, mama. Alam mo kasal kami. Alam mong asawa ko siya. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ko siya pwedeng iwan. Tila papayak na nga na wika nga ni Shaira. Naglakad naman palapit sa kanya si Senyora Amanda at bumulong. Ngayong hindi ka na niya naaalala. Hindi ka na niya asawa. Wika pa nga ni Senyora Amanda, sa kanya na siyang ikinaluha nga ni Shaira. Lumayo ang senyora sa kanya at mapangmataas nga siyang tinignan. Sorry, pero kailangan mo nang umalis dito. Wika pa nga nito bago inutusan ang mga bodyguards na palabasin si Shaira. Dahil nga sa takot, nilapitan nga ni Shaira ang asawa niyang si Harry. Harry, please, maniwala ka sa akin. Ako ang asawa mo. Asawa mo ko, paano mo ko nakalimutan? Bago pa man siya makapagtapos sa pagsasalita, sumingit naman si Harry. Palabasin niya siya. Tila natatakot na wika nga ni Harry na siya namang ikinatigil ng lahat, lalo na kay Shaira. Kusa na nga lamang na napaiyak ang dalaga ng ang asawa niya mismo ang nagtulak nga sa kanya palayo. Sa mga oras na yun, tila pinagtutulungan nga siya ng mundo at wala nga siyang makitang magiging kakampi sa laban na yun. Nangakmang kakalad ka rin na nga sana siya ng bodyguards pinigilan niya ang mga to. Hindi na, kusa kong alis. Matatag na wika naman ni Shaira. Babalik ako, Harry. Babalik ako para kunin ulit kayo. Huling sambit ni Shaira bago umalis sa buhay ng mag-ama. Sa lahat ng nag-a-apply bilang caregiver, pasok na kayo sa mansyon. Nabalik sa realidad, si Shaira nang magsalita ng isang tauhan sa mansyon ng Escalion. Ang mansyon ng asawa niyang nakalimot sa kanya. Ilang taon na rin kasi ang nakalipas at gaya nga ng pinangako ni Shaira, bumalik siya para sa mag-ama niya. Pumanhik na nga sila sa loob ng mansyon at habang naglalakad papasok, hindi naman maiwasang mamangha ni Shaira. Likas pa rin talagang maganda ang mansyon kahit tandang-tanda niya pa ang disenyo nga nito noon. Balita ko, makukulit daw ang mga batang babantayan kung sino man sa atin ang matanggap na caregiver. Yan lang din naman yun sa mga nababalitaan ko. Yun kasi palagi ang nagiging dahilan ng mga caregivers ng mga bata para mag-resign sa trabaho nila. Dahil talagang pinaglalaroan sila ng mga bata at pinapahirapan sa pagbabantay. Wika nga ni Lucille, ang isa sa mga nag-a-apply bilang caregiver ng kambal na anak nga ni Harry Escalion. Ang isang kilalang bilyonaryo sa bansa. Nahihirapan nga itong magbantay sa mga bata. Gusto man itong siya mismo ang magbantay sa dalawa nitong anak, pero hindi pwede dahil masyadong busy nga ito at hectic nga ang schedules niya sa trabaho. Si Shaira na narinig ang mga katagang binanggit nga ng isa sa mga kasamahang nakapila, napaangat ang tingin. Napapataas ang kilay niya.
Makukulit? Wika nga ni Shaira sa isip. Lumaki makukulit pala ang mga anak ko Then I can't wait to look after them. Ready na ako mapalapit sila sa akin at nang makuha ko ang loob nila. Sa ganung paraan, mabilis ko lang mababawi ang mag-aama ko mula sa kamay ng demonyitang biyanan ko na yon. Dugtong pa nga ni Shaira sa isip nga niya. Oh, makukulit pala ang mga bata Bakit nag-a-apply ka pa? Sa lahat ng mga ayaw mo ay yung makukulit. Bakit nandito ka sa mansyon ni Sir Harry at nakapila sa mga nag-a-apply bilang isang caregiver? Wake up pa nga ng isa namang kasamahan ng babae. Si Harry ang punteriya ko. Okay lang, kahit makukulit ang mga bata niya. Basta, nasa paligid lang ako ni Sir Harry. Sa ganda ko, baka magkagusto pa siya sa akin Confident pa nga na wika nga ni Lucille na siyang ikinapantig naman ng tenga ni Shaira. Nanlilisik ang mga mata niya nang tignan ang gawin nga ng babaeng may gusto sa asawa niya. At saka ito, tinignan mula ulo hanggang paa. Napapangiwi na nga lamang si Shaira nang makita ang sexy na katawan nga nito. Maganda pa ang babae, dahilan para mapatimpi na nga lamang si Shaira sa kinatatayuan niya. Subukan niya lang talaga namang landi ng asawa ko. Talagang sasabunutan ko siya at ingungod-ngod hanggang sa malagas ang buhok niya. Umuungot-ungot na wika pa nga ni Shaira habang masamang nakatingin sa gawin ng babaeng may gusto sa asawa niya at may hidden agenda. Napansin naman siya ng babae dahilan para mapatingin ito sa kanya. Anong tingin-tingin mo? Pagtataray pa nga sa kanya ng isang babae, nalabis ikinagalaw nga ng kilay ni Shaira. Wala sa bokabularyo niya ang magtaray pero dahil nga sa narinig na may gusto nga ito sa asawa niya, may balak pa nga itong akitin ng asawa. Hindi na nga siya makakapayag pa. Kailangan na nga niyang rumesbak. Kailangan na nga niyang gumawa ng paraan para hindi ito magtagumpay sa plano nga nitong pang-aakit sa asawa niya. Ikaw bang tinitignan ko? Huwag kang feeling girl. Pagmamaldita nga ni Shaira sa babae na siyang ikinaluwa ng mga mata nito sa kanya. Anong sabi mo? Maarteng wika naman ito na siyang ikinataas nga lamang ng kilay ni Shaira. Mukhang mayaman ka naman. Bakit ka nakapahila dito? Patutsyada nga ni Shaira na siyang ikinairap nga nito. Anong pakialam mo? Mind your own business, bitch. Wika pa nga nito sa kanya na siyang labis na ikinanganga ni Shaira. And who the hell are you to mess with me? Dugtong pa nga ng maarteng babae na si Lucille na siyang pagak na ikinatawa nga ni Shaira. Turn naman na niya ang mambara. Ikaw, anong pakialam mo? Interesado ka ba sa buhay ko? Bitch. Patutsyada nga ulit ni Shaira sa babae na siya namang ikinanganga nito. Akmang susugurin na nga siya ng babae nang pigilan nga ito ng mga kasamahang nasa pila. Ano ba? Bitawan niyo nga ako. Hayaan yung saktan ko yung babaeng yan. Grabe, nakakairit ang pagmumukha niya. Wika nga nito na siyang ikinangisi na nga lamang ni Shaira. Nagawa niya nga pa ngang paglaruan ang babae nang itaas nga ang panggit ng daliri nga dito. Dahil pinipigilan ng mga kasamahan, wala na nga lamang nagawa ang babae. Nandito na ba ang lahat ng mga caregivers na nag-a-apply? Maririnig ang baritonong boses na yun mula sa itaas ng bahay. Mesyong naging dahilan para agarang mapaayos ng pagkakatayo ang mga nakapilang nag-a-apply bilang caregivers. Opo sir, nandiyan na po silang lahat sa sala. Magalang at marespeto naman ang wika ng isang kasambahay bago iginaya si Harry sa sala kung saan na kayo kung nakapila nga ang mga aplikante. Nang maglakad na nga ito pababa sa hagdan, tila naman eksena yon sa isang pinakakalalang palabas kung makatitig nga ang mga nakapilang babae. Mula sa pagbaba nito sa hagdan at ang bawat paghakbang nga nito, tila inaabangan ng lahat. Si Shaira naman, nakatayo nga sa gilid at tila na estatwa sa kanatatayuan. Nakatingin nga siya sa asawa nga niyang humakbang palapit sa kanila. Nagsimulang mamasa nga ang mga mata ni Shaira. Gusto man niyang pigilan ng sarili na mapaluha pero hindi na nga niya mapigilan pa.
Kusang umagos nga ang mga luha sa mga mata niya habang nakatingin sa asawa na estranghero lang ang tingin sa kanya. Siya ang asawa at ang ina ng mga anak nila, ngunit heto siya at nag-a-apply bilang caregiver ng mga anak niya para lang mapalapit pa dito. Siya ang asawa, pero kailangan niya pang magtiis bilang isang caregiver kasi hindi naman siya naaalala ng asawa niya magmula sa isang aksidenteng nangyari 5 taon na nga ang nakakalipas. At nang makaharap nga ng asawa ay kusang nagsiagusan ng mga luha ni Shaira. Hari, mahinang wika nga ni Shaira sa sarili tama lang para marinig niya. Nasa harapan na nga niya ang asawa ngunit para kay Shaira, ang layo-layo pa rin nito sa kanya. Hindi siya nito naaalala, kaya ang hirap nga sa kanyang magpanggap. Sa harap nga nito, gayong miss na nga niyang asawa. Gusto man niyang hapitin ito ng isang mahigpit na yakap pero hindi po pwede dahil baka itaboy na naman siya palayo. Bagay na siyang nagpapasakit nga sa damdamin ni Shaira. Siya ang asawa pero parang siya pa ang desperadong mapansin nga nito. Pero hindi rin naman kasalanan ni Hari na nagkaroon nga siya ng sakit. Palihim nga na pinahiran nga ni Shaira ang mga luha nga niya nang tumingin ang lalaki sa kanila. Interesado ba talaga kayong maging caregiver ng mga anak ko? Pambungad na wika pa nga ni Hari sa mga aplikante na agara namang nakaagaw ng atensyon sa mga nakapilang babae. Para nga silang nakakita ng isang artista kung makatulala kay Hari. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi biro ang pinagdaanan ng mga caregivers ng mga anak ko dati. Makukulit at mapaglaro ang mga anak ko, kaya ngayon pa lang, kung sumusuko na kaagad kayo, you are free to leave my house. Hindi ko kayo pipilitin. My caregiver's health is one of my concerns aside from my twin son. Ayoko rin namang papalit-palit ng mga caregivers kaya sana yung interesado at willing lamang talaga na magtrabaho dito ang mananatili sa harapan ko. Mataas na litanya pa nga nito na siyang ikinaimpit ng mga babaeng aplikante. Iba kapag kaharap na talaga ang lalaki. Makikita kang ang naturang kagwapuhan nito na siyang halos pagnasahan nga ng mga babae. Napapataas nga ang sulok ng labi ni Hari nang makitang wala ni isa sa mga aplikante ang lumabas ng mansyon nila. Seems like everyone's a fighter, huh? That's good. Wika pa nga ni Hari habang tumatango-tango. Hari iho, dadalhin ko na ba ang mga resume nila? Wika nga ni Manang Elsie, ang punong kasambahay nga sa mansyon ng Escalion. Si Shaira na narinig nga ang boses ng punong kasambahay napapalingon sa pinanggalingan nga ng boses nun. Tuon, nagsimula na namang mamasa ang mata ni Shaira. Bahagya niyang namiss ang matanda lalo at isa ito sa mga taong talagang naging mabait sa kanya. Manang Elsie, naging wika na nga lamang ni Shaira sa isip nga niya bago napapayuko para palihim na pahiran ang mga luha. Si Hari naman ay hindi nga lumingon sa pagsasalita ng punong kasambahay. Bagkus, nanatili ang tingin ito sa mga nakapilang aplikante. Not yet, Manang. Wika nga ni Hari bago isa-isang tinignan ng mga babae sa harapan. Sinuri nga nito ang mga suot nito at bahagyang napataas ang kilay nga ni Hari nang makita nga ang mga revealing na suot ng ibang mga aplikante. Ano ba ang ina-apply nila? Sa pagkakalam ko, caregiver ang hinahanap ko, hindi sekretarya. Wika nga ni Hari sa isip niya bago napapatikim. You, and you, step forward. Wika nga ni Hari habang tinitignan nga ang mga babaeng nakapormal at hindi revealing ang suot. Nang makitang humahakbang na ang tatlong babae, tinutukoy niya ay saka pa nga siya nagsalitang muli. I'm sorry, but the rest of the applicants will now free to leave the house. Dugtong nga ni Hari na siyang labis na ikinadismaya naman ang babaeng aplikante. Si Shaira nakasali nga sa tatlong unang nakapasa sa standard ng lalaki at nakahinga na nga lamang siya ng maluwag. Napatingin siya sa dalawang kasama nga niyang nakapasa sa mata ni Hari
At nagulat nga siya nang makitang ang babae na may gusto sa asawa niya ay kasama. Malaki na ang mga ngiti sa mga labi nito dahil alam nga nitong kung ano ang magiging basehan ng pagpili ng lalaki sa magiging caregivers nito. Hindi nito gusto ang mga babaeng nagpapakita ng motibo sa kanya. Alam yun ni Lucille, dahilan para kahit may motibo siya sa lalaki, hindi nga siya nagsuot ng revealing para makapasok nga siya sa standards nito. Kasalukuyang nakatingin nga si Shaira kay Lucille nang biglaan itong mapatingin sa kanya at bahagya siyang inirapan dahilan para mapanganga si Shaira. Gusto man niyang sugurin ang dalaga at sabunutan, wala nga siyang magagawa. Hindi niya dapat gawin yun, lalo na at nagpapa-good shot pa nga siya sa amo nga niya na asawa naman niya pala talaga. Palihim na lang na nagtitimpi nga si Shaira sa kanatatayuan. Nag-focus na lang. Si Harry naman, nang makitang nakalabas na nga ang mga babaeng hindi nakapasa sa paunang hakbang niya, tinignan niya ang kasambahay na nakatayo sa gilid niya. Manang Elsie, yung resume nila please. Magalang at mahinahong wika nga ni Harry sa punong kasambahay bago umupo sa pang-isahang sofa niya na nasa sala nila. Nang makuha nga ang mga resume ng 3 natitirang aplikante, ay agaran nga niyang binuklat ito at isa-isang tinignan ng mga profiles ng 3. You're single? Nakakunot noong tanong nga ni Harry kay Lucille na siyang nasa unahan ng pila na labis nga niyang ikinanganga. At ng isang babaeng natanggap sa naunang pagsubok, si Lucille na siyang natanong nga ni Harry ay agarang napasilay ang isang matamis ng ngiti sa mga labi. Yes po sir. Pabebeng wika pa nga ni Lucille at napaayos pa nga siya ng buhok nito. Bagay na siyang ikinasama ng tingin ni Shaira sa babae at kay Harry na ang tingin ay nakay Lucille pa rin. I'm single sir and ready to mingle. Dugtong pa nga ni Lucille pero bago pa man siya makapagtapos sa pagsasalita ay sumingit na nga si Harry. You're rejected. And you? Baling nga, may Harry sa babaeng katabi ni Shaira. Paano mo mababantayan ng maayos ang mga anak ko kung wala ka palang experience sa pagbabantay ng mga bata? Teritsahang wika nga ni Harry sa babae na siyang labis na ikinagulantang nga nito. Parang gusto mo lang ng experience at gusto mo lang mag-try. Yun ang nagiging dating sa akin, Miss Cepedoza. Wika nga ni Harry sa babae na siyang ikinayuko na nga lamang nito. How about me, sir? Why am I rejected already? Mababantayan ko ng maayos ang mga anak mo, sir. I can assure you that. May mga pamangkin po kung ako mismo ang nagbabantay. Pupwede na yung experience para masabi ko matanggap ako. Wika nga ni Lucille bago tinignan si Shaira sa gawin nito. Kesa naman sa babaeng yan na mukhang walang experience sa pagbabantay, sir. Dugtong pa nga ni Lucille bago itinuro nga si Shaira na siyang nagpanganga sa kanya. Dahil likas sa palaban si Shaira at wala sa bokabularyo niya ang pagpapaapi, lalo na nga sa babaeng may gusto sa asawa niya, lumaban nga si Shaira. Tinignan niya si Harry at agarang napailing-iling. May experience din po ako sa pagbabantay, sir, at kahit single ako, hindi ako ready to mingle. Wika nga ni Shaira na siyang labis na ikinatulala ni Harry. Desperada nga ang babae na magpaliwanag sa sarili dahil nga sa naging akusasyon ng isang kasamahan. Bagay na siyang ikinatulala na nga lamang ni Harry kay Shaira. Si Lucille na narinig nga ang naging sagot ni Shaira, napapatimpi na nga lamang sa isang tabi. Samantala si Harry, sa loob-loob niya ay gusto nga niyang tumawa sa naging sagot ni Shaira sa kanya ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang magpakita ng kung anumang senyales na medyo nakuha nga siya ng babae sa naging sagot nito. Dahilan para mapatikhim si Harry at kunwaring pinagtaasan nga ng kilay si Shaira. So you are saying na may experience ka? Wika nga ni Harry kay Shaira na agarang nagpatibok ng puso ng babae. Ewan niya ba pero parang nakikita na nga niyang matatanggap na nga siya. Konting-konti na lang. Parang may posibilidad na siyang matanggap sa kanila na siyang labis nga na kinatuwa at inaabangan ni Shaira.
Yes sir, bibong wika naman ni Shaira. Your experience in a way in which makakaya mong mapagpasensyahan ang kakulitan at ang kapasawayan ng mga anak ko? Pagtatanong pa nga nito sa kanya na tila sinusuri nga siya dahilan para mapangiti si Shaira at taas noong sinagot ang asawa. Yes po sir, makakaya ko pong mapagpasensya ng mga batang makukulit. Nakaya ko nga pong mapagpasensya ng mga malalandi. Ang mga bata mo pa po kaya? Nagpaparinig pa nga na saad nga ni Shaira kay Lucille dahilan para tignan nga siya nito ng masamang tingin. Si Harry na narinig nga ang sagot nga ni Shaira, napapangisi na nga. Then let's see. Wika nga ni Harry na siyang labis na ikinalaki nga ng mata ni Shaira at tulalang napapatingin sa gawin ni Harry na napapatayo mula sa pagkaupo nito sa pang-isahang sofa. What? You're hiding her, sir? Hindi hamak naman po na mas qualified ako kaysa sa kanya. Pagtutol pa nga ni Lucille na siyang ikinatingin naman ni na Harry at Shaira sa gawin niya. Si Shaira ay pinagtaasan nga lamang siya ng kilay habang ginisian nga ni Lucille habang si Harry naman walang emosyong napapatingin lang sa babae. Pero siya ang mas nakikita kong qualified na magbabantay sa mga anak ko, Miss Cepedoza. Pasensya na. Wika nga ni Harry bago tinignan ang punong kasambahay. Manang Elsie, pakiasikaso na po ang mga hindi natanggap na aplikante. Utos nga nito sa punong kasambahay na siyang agarang kumilos naman pero bago pa man ito umalis para asikusuhin ang mga babaeng aplikante, tinanguan at ngitian pa nga nito si Shaira bago umalis. Tinapunan naman ang tingin ni Shaira si Lucille. Nang makitang nakatingin na nga ito sa gawin niya, ay mapaglaro siyang ngumisi at palihim na itinaas ang panggit ng daliri niya na siyang mas lalong ikinausok nga sa galit nito. Sa nakita palihim na nga lamang na napangisi si Shaira, bagay na hindi nakatakas nga sa paningin ni Harry. And you? Biglang wika nga ni Harry kay Shaira na siyang kinataranta nito. Bakit po sir? Halos mautalutal nga na wika ni Shaira. Sa amo nga nito na siyang bahagyang ikinagulat nga ni Harry. Kalaunan, napapatawa nga si Harry na siyang labis ngang ikinanganga ni Shaira. Nang mapagtanto nga ni Harry ang ginawa nga niya sa harap, nang natanggap nga niyang caregiver, napatikim na nga lamang siya. Magsisimula ka na ngayon din. As what the contract says, you will be living here for the entire time as a caregiver. O yaya, aalis ka lang kapag gusto mo o kung kailan ko gusto. Wika nga ni Harry, na siyang ikinatango nga ni Shaira. Wala po tayong problema dyan sir. Handa na po ang mga gamit ko. Sa katunayan nga po, nasa labas na po ng mansyon ang mga gamit ko. Kaya kahit ngayon po, pwede na po ako magsimula. Bibong wika pa nga ni Shaira na siyang nagpataas nga ng sulok ng labi ni Harry. Okay then, get your luggage and then start your work now. Nasa garden ng mga bata. Wika nga ni Harry na siyang agarang ikinasaludo nga niya rito. Yes sir. Bibong wika naman ni Shaira bago tumalikod para kunin ang mga gamit nga niya sa labas ng mansyon. Pero bago pa man siya makahakbang palabas nga ng mansyon, napapatigil na nga siya sa paglalakad ng magsalita nga ang amo niya. Wait, wika nga ni Harry na siyang ikinatigil nga sa paglalakad ni Shaira at napatingin sa lalaki. Bakit po sir? Magalang na wika nga ni Shaira na nagtataka. Parang pamilyar ka. Nagkita na ba tayo dati? Nakakunot noong tanong pa nga ni Harry kay Shaira na siyang kinagulat nga nang huli. Ang tila bibo nga nitong ugali ay tila nawala na parang bula dahil baka maya't maya mapalayas na nga siya. Napapatigil nga si Shaira at bahagyang napakurap. Nang mabalik nga sa realidad ay agarang napatikim nga si Shaira at taas noong hinarap ang lalaki. Sa tingin ko po, hindi pa naman po tayo nakita sir. Talagang nakita ko lang po ang post nyo about sa paghahanap po ng caregiver o yaya. At dahil nga po kapos sa pera, kagad po ako nag-apply. Magbabaka sakali po na makapasok ako rito. Wika nga ni Shaira na siyang ikinatango na nga lamang ni Harry. Nag-aalinlangan nga itong magtanong sa babae
kung nagkita na ba sila. Pero dahil sa nagtataka siya kung bakit parang nakita na nga niya ang mukha ng dalaga, kaagad siyang nagtanong. Kinaklaro kung ano man ang nasa isip niya. Alright, kunin mo na mga gamit mo. Lumapit ka kay Manang Elsie. Alam niya kung saan ang magiging kwarto mo. Wika pa nga ng lalaki bago umalis. Habang naglalakad pa alis ang lalaki, ay nanatili namang nakatingin si Shaira. Naroon ang ngiti sa mga labi niya habang nakatingin sa likuran ng kanyang asawa. Mga ngiti na alam nga niyang mas lalapad pa sa mga susunod pa nga ng araw. Masaya siya na natanggap nga siya dito at ito na nga talaga ang pagkakataon niya para magpakaina at magpakaasawa. Napabuntong hininga na nga lamang si Shaira. Magiging caregiver muna ako bago maging ina. Magiging boss muna kita bago maging asawa. Papasaan pa at maaalala mo rin ako, Hari. Wika na nga lamang ni Shaira. Masaya ako na bumalik ka na, iha. Biglang wika naman ni Manang Elsie sa likuran ni Shaira. Dahilan para agarang mapalingon ang dalaga. Sumilay nga ang ngiti ni Shaira. Masaya din po ako, nagkaroon po ako ng lakas sa bumalik, Manang Elsie. Isa pa, masyado nang maraming taon ang nasayang ko sa pamilya ko, Manang. Talagang naghanap po talaga ako ng magandang tiyempo. Desperada na rin po kasi ako makapasok dito sa mansyon para matanggap po nila ako balang araw. Pagkukwento nga ni Shaira, napuno nga ng pag-asa. Ganyan ako kadesperada, Manang. Saad pa nga nito. O siya, tutulungan kita doon. O pero ngayon, tutulungan muna kita sa gamit mo at nang maipakita ko na ang magiging kwarto mo. Nakangiting saad pa nga ni Manang Elsie at itinuro na nga ang kwarto ng babae. Naintindihan ko po lahat, Manang, maraming salamat po sa paggabay. Wika nga ni Shaira. Kinagawa ko lang din ang trabaho ko, iha. At dahil ikaw man naman yan, mas nagiging komportable ako. May iba kasing ma-attitude, kaya minsan pinapahirapan ako ng mga caregiver na yon. Dugdong pa nga nito na siyang ikinatawa ni Shaira. Ikaw talaga, Manang. Nako, maling mansyon ang napasukan niya kung magtataray lang din naman siya. Kwento pa nga ni Manang Elsie habang kinukwento nga ang isa raw na ma-attitude nga na naging yaya ng kambal. At iniwan na nga muna niya ang babae dahil magtatrabaho ng araw ito. Nang makaalis nga, ang kasambahay ay agarang inayos ni Shaira ang mga gamit niya matapos nagpunta na nga rin siya ng garden na sobrang excited nga at hindi makapaghintay na makita at makasama nga ang kanyang anak ng ilang taon na nakalipas na ngang hindi nakasama. Samantala nang makarating si Hari sa garden ay agarang sumilay ang malapad ng ngiti ng lalaki, lalo na nang makita nga ang dalawa niyang cute na anak. Ngunit nang mapansin ang paglalaro nito sa mga kasambahay na kasalukuyang nagbabantay sa dalawa habang wala pa nga siyang nakikitang caregiver, agarang nawala nga ngiti sa mga labi ni Hari. Harold? Harrison? Sigaw nga ni Hari. Nang makitang tumatakbo ang dalawa niyang anak, pilit hinahabol ang mga kasambahay. Napapangiwi na nga lamang si Hari nang makitang napapatigil na sa pagtakbo ang apat na kasambahay niya at humahangos nga dahil nga sa kakulitan ng kambal. Naku, pagpasensyahan niyo na ang mga anak ko. Sige na, ako nang bahala rito. Magpahinga na muna kayo. Saad naman ni Hari sa mga kasambahay. Naglakad palapit si Hari sa mga bata at tumupo nga sa upuang naroon. Harold, Harrison, can you come to Papa? Come here. Hindi ko kayo pagagalitan. Kakausapin ko lang kayo ng matiwasay. Saad nga ni Hari na siyang agarang nagpatingin sa dalawa niyang anak. Napailing-iling na nga lamang si Hari nang makitang naglakad na nga palapit ang makukulit na anak. Mga anak, I already found a new nanny for the two of you. Aniyon siya pa nga ni Hari sa dalawa nga niyang anak na agarang kinontra ng mga to. What? No, Daddy. We want Mommy. Si Mommy lang po ang magbabantay sa amin. Siya lang po ang tatanggapin namin. Kontra pa nga ni Harrison na napadabog-dabog pa nga sa paa niya. Bagay nga na siyang kinubuntong hininga ni Hari. But Mommy's dead, son. O gusto niyo ba si Auntie Mommy? Gusto niyo bang si Auntie Cheryl na lang? Pagtatanong nga ni Hari
na agarang ikinangiwi nga ng dalawa. No, we don't like her, Daddy. She's a witch. She has a big eyes. Pinanlakihan nga po niya kami ng mga mata eh. Tuwing nakikita po namin, ginagawa po niya yun. Pagsusumbong naman ni Harold na siyang sinang-ayunan naman ni Harrison. Harold's right, Daddy. Auntie's a witch. Mabait lang po siya kapag nandyan ka. Pero po pag wala po kayo, sinasaktan po niya kami, Daddy. Yun po ang totoo. Pagsusumbong nga nito na siyang ikinabuntong hininga ni Harry. Kids, don't badmouth your auntie mommy. Masama yan, di ba? Ilang ulit ko bang sinabi yan sa inyo? Wika nga ni Harry na siyang napanguso na nga lamang sa mga bata. Basta hindi namin siya gusto. Pagtutol pa nga ng mga bata na siyang ikinabuntong hininga na nga lamang ni Harry. Sakto namang dumating si Shira, dahilan para magliwanag nga ang mukha ng lalaki. Kids, ito na ang bago niyong nani. Wika nga nito sa mga bata na agarang napapalingon sa may pinto. Doon ay nakita nga nila si Shira na malaking ngiting nakatingin sa kanila. Halos maluhaluhan naman si Shira nang makita ang paglingon ng mga bata sa gawin niya. Hindi nga niya nasubaybayan ang paglaki ng mga anak niya, pero proud nga siya at masaya siyang lumaking mga gwapo at malusog ang mga anak. Harrison, Harold, wika na nga lamang ni Shira habang nakatingin sa mga anak niya. Nagsimulang mamasa ang mga mata niya at habang humahakbang palapit sa dalawang bata, hindi niya lubos maisip na darating pala ang araw na to na malalapitan at mahahawakan niya ang mga anak niya. Kasalukuyan nga siyang naglakad palapit sa magama niya nang biglaan nga na lang may sumagi nga sa mga paa niya dahilan para matumba si Shira. Ang kaninang mga luhang nagtitimpi sa mga mata ni Shira, tila bumalik sa mga mata niya. Bahagya siyang napapangiwi nang mapagtanto ang nangyayari. Talaga bang pinaglalaroan ako ng mga anak ko ngayon? Hindi makapaniwalang wika nga ni Shira sa kanyang isip. Harold, Harrison, what did you do? Paninigaw naman ni Harry sa dalawang bata na siyang nagpabalik sa realidad ni Shira. Agaran nga siyang napapatayo at napapaayos sa kanyang sarili. Oh my gosh, Shira, nakakahiya ka at sa harap pa talaga ng asawa mo. Naging panininghal nga ni Shira sa sarili. Are you okay? Nag-aalalang wika naman ni Harry nang mapalapit nga sa dalaga. Si Shira na nahihiya pa nga sa nangyayari ay napapapeke na nga lamang ng ngiti. Okay lang po ako, sir. Maliit na bagay lang po. Wika nga ni Shira na nagsisinungaling. Kung alam lang ng lalaki kung gaano na kalaking bagay yun sa kanya, hindi siya makapaniwalang ganun ka mapaglaro ang mga anak niya. Parang gusto na nga lamang niyang magalit. Nagagalit siya kung bakit naging ganun ang kahihinatnan ng mga anak niya. Ngunit alam din naman niya sa sarili na wala siyang karapatan. Marahil kulang din sila sa kalinga ng magulang. Pero hindi naman niya ginusto yun. Sa ngayon wala siyang karapatan dahil wala nga siya sa piling ng mga to sa mga oras na kailangan siya ng pamilya na hindi naman din niya ginusto. Ilang taon siyang nawala kaya wala nga siyang karapatang magreklamo. Napabuntong hininga na nga lamang si Harry at nahihiyang napapatingin sa dalaga. Tinignan niya ang dalawa niyang anak at sinamaan ng tingin. Kids, anong dapat niyong sabihin sa yaya niyo? Harrison, Harold, kinakausap ko kayo. Anong sasabihin niyo? You just hurt your new nanny. Sinabi ko naman sa inyong masama ang manakit ng kapwa, di ba? Agarang napapatingin nga si Shira sa asawa. Napagtanto niyang tama ang pagpapalaki nito sa mga anak nila. Ang mga anak lang talaga nila ang likas na papaglaro o kulang lang din talaga sa kalinga ng ina. Bagay na siyang ipinagtataka ni Shira. Sir, naku okay lang po. Hindi lang po talaga ako nakatingin sa dinadaanan ko kanina kaya nadapa ako. Bago pa man makapagtapos ang pagsasalita si Harry, ay sumingit na nga si Harold. Totoo po yun, Dad. Hindi naman po kasalanan namin na nadapa siya eh. Kung tumingin lang po sana siya sa dinadaanan niya, edi sana po hindi siya po siya nadapa. Mapaglarong wika nga nito na agarang ipinanlaki naman ang mata ni Harry at Shira. Below the belt na nga ang sinabi nito
At bahagyang nagalit si Harry sa mga katagang sinasabi ng anak. Si Shaira hindi pa rin makapaniwala. Ang batang ganito? Nakakapagsalita ng ganun sa kanyang ama? Ano Harold? Hindi kita panalaking ganyan. Sigaw nga ni Harry. Hayaan mo na sila. Huwag mo na silang saktan. Pagtatanggol naman ni Shaira sa dalawang bata, nagarang napatingin sa kanya. Si Harry naman nagsalubong nga ang kilay. I hired you to look after my twins. Pero hindi ko sinabing makailam ka sa pangangaral ko sa kanila o konsintihin sila kapag may nagawa silang mali. Diretsahang wika naman ni Harry kay Shaira na kinagulat nga nito. Alam ko pong wala po akong karapatan, sir. Pero ginagawa ko lang po dito ang trabaho ko. Ang protektahan at alagaan po ang mga bata. Hindi ko po intensyon ng manghimasok pero dahil nakikita ko pong sasaktan mo sila, hindi po ako makakapayag niyan, sir. Not now that I am already their caregiver. Matatag na wika pa nga ni Shaira. Na ikinagulantang naman ni Harry. Ang mga bata na narinig ang sinabi ni Shaira, napatingin din sa kanya. Bumaling si Shaira sa dalawa at nginitian ang mga to. Sa loob-loob nga ng kambal, ngayon lang sila pinagtanggol ng kanilang yaya. Hi, I'm Shaira. Ako yung bago niyong nani. Huwag kayong mag-alala. Walang makakapanakit sa inyo. Promise ko yan. Wika nga ni Shaira sa mga bata. Napatabingi pa nga ito ng ulo habang nakatingin sa kanila. Hi, wika naman ni Harold kay Shaira. Na siyang ikinagulat nga ni Harry at Shaira. I'm Harold and he's Harrison. As you can see, we are twins here. Hindi niya akalain na papansinin siya ng mga anak niya. Pero mas hindi niya inaasahan ang magpakilala nga ito mismo sa harapan niya. Ganon din si Harry. Ngumisi na nga lamang si Harold. I like your hair, sabi pa nga nito. Salamat. Sad naman ni Shaira. Do you like spiders? Bigla ang wika pa nga nito na nagpakunot nga ng noon ni Shaira. Bago pa man siya makapagsalita, napapangisi na nga lamang ng nakakaloko sina Harold at Harrison habang tumatakbo palayo sa kanya. Si Shaira, naiwang nagtataka sa mga nangyayari. Habang si Harry naman palihim na napapasagitsit, nagsasalubong pa nga ang kilay sa ginagawa ng mga anak niya. Ang paglagay ng spider sa buhok ni Shaira. Bago pa man, natataranta si Shaira. Agaran na nga siyang nilapitan ni Harry at tinawakan nga sa magkabilang pisngi. Pinipigilan siyang mataranta. Bagay na siyang nagpatigil sa mundo ni Shaira at nagpalakas ng kabog ng kanyang puso. Tila naging estatwa nga ito sa kinatatayuan. Hawak-hawak pa rin ni Harry ang mga pisngi niya pero seryoso itong nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung anong nasa isip nga ng lalaki sa mga oras na yun. Kung hahalikan ba siya nito o ano. Bagay na taliwas sa iniisip nga ni Harry sa kanya. May gusto ka na kaagad sa akin? Huwika pa nga ni Shaira sa isip niya. Hindi gumalaw si Shaira, tinahantay na nga lamang ang gagawin ng lalaki. Ilang minuto lang biglaan nga itong lumayo sa kanya. Bagay nga, may kinabalik nga sa realidad ni Shaira. It's fine now. Wika nga ni Harry bago ipinakita nga ang spider na nasa buhok pala nito. Bagay na ipinanlaki nga ng mga mata ni Shaira at bahagyang napaatras. Si Harry na nakitang naging reaksyon ni Shaira na papatawa na nga lamang. Bagay na ikinagulat nga ni na Harold at Harrison. Bago yun, sa emosyon ng ama nila. Hindi gaanong umingiti ang ama nila kahit na nga sa kanila kaya ganun na lamang ang pagtataka nila nang mapangiti sa isang estrangherang babae ang ama nila. Ang kanilang yaya. Nang mapagtanto ni Harry na bahagya nga siyang napanganga at naestatwa nga ang tatlo habang nakatingin sa gawa niya, tila yata nakalimutan niyang may ibang taong nakatingin sa kanya kaya napatikim siya. Biglang sumeryoso. Kids, ano nga bang sasabihin niyo sa bagong nani niyo? Pag-iba nga nito ng usapan. Napilitan nga silang dalawa na tumingin kay Shaira bago na kayo kong magsalita. Sorry po. Mahinang wika nga ni na Harold at Harrison na siyang ikinangiti nga ni Shaira. Ano yon? Hindi niya kayo narinig. Sad nga ni Harry. Nakangusong napapatingin ng dalawa, pabalik nga sa gawin ni Shaira. Sorry po.
Malakas na wika nga nila. Si Shaira naman na narinig yun, mahinang napatawa. Apology accepted. Wika na nga lamang nito. Sa sumunod na araw, maagang bumangon nga si Shaira. Nasa isip niya ang lutuan ng mga pagkain ng mga bata. Ngunit nang makarating sa kusina at handa na nga sanang maghanda, napapaisip na nga lamang siya. Hindi pala niya alam ang paboritong pagkain ng mga anak niya. Excited lang naman sana siya na pagsilbihan na nga at alagaan ng mga to. Sa ilang taon niyang nawalay sa mga to, hindi niya nasabaybayan ang paglaki ng mga anak, kaya kaunti lang ang alam nitong paborito nila. Napasandal na nga lamang si Shaira sa counter at napabuntong hininga. Anong problema, iha? Tanong naman ni Manang Elsie. Manang naman, nanggugulat ka. Pasensya na, iha. O siya, ano ba kasing problema? Parang malalim kasing iniisip mo eh. Yun nga, Manang eh. Gusto ko po sanang ipagluto ang mga bata. Kaso, napagtanto ko na hindi ko pala alam yung mga gusto nila. Pagsusumbong ni Shaira, naikinangiti naman ang matanda. Nako, yun lang bang problema mo? Ang dali-dali tutulungan kita. Bakit mo nakalimutang lumapit sa pinakamaganda mong manang? Eh alam mo naman na, andito ko lagi, na pwede mong takbuhan. Nako, hulog ka talaga sa akin ng langit, manang. Wika pa nga ni Shaira, may kinatawa ng matanda. Agarang nagluto na nga si Shaira ng mga pagkaing sinabi sa kanya ni Manang Elsie na paborito nga ng mga bata. Nang matapos ay agaran nga niyang hinanda ang mesa. Kakatapos lang niyang maghanda ng tinawag nga siya ng isang kasamahan na kagagaling lamang sa kwarto niya. Shay, tumatawag ang mga bata, mukhang kailangan kayatan nila. Dalaan mo na, wika nga ni Ariana. Sige, salamat Yana. Nagpunta na nga ito kaagad sa kwarto ng bata. Kids, bago pa man makapagtapos sa pagsasalita, napatili na nga lamang siya nang madulas nga siya. Ang masaklap pa ay may nahulog na naman na harina sa ibabaw ng pinto at dahil nakahiga pa nga siya sa sahig, agarang tumiretso sa mukha niya ang harina na siyang naging dahilan para mapaubo pa nga siya. Hindi na napansin pa ni Shaira kung anong mga sumunod na nangyari dahil nakapikit na nga siya. Basta ang alam niya, tinatawanan siya ng dalawang bata habang kampanteng nakaupo sa kama nito. Anong nangyari? Diyos ko, Shaira, iha, anong nangyari sa'yo? Natatarantang tanong naman ni Manang Elsie at tinulungan makatayo si Shaira. Sina Harrison at Harold nakita nga ang paglapit ng matanda sa bago nilang nani at napapatigil sa pagtawanan. Nay Elsie, don't help her. Dapat lang po yan sa kanya. Hindi na po siya dapat pa nag-apply dito dahil hindi naman siya ang mommy namin eh. We just want our mommy to look after us. It's either dad or mom. Wika pa nga ni Harrison na siyang ikinalambot nga ng puso ni Shaira. Kahit na sinasaktan siya ng mga anak niya, sa ideya pa lang na mas gusto nga nilang ang ina at ang ama nila ang gustong mag-alaga sa kanila, nagpalambot nga ito kaagad sa puso ni Shaira. Iho Harrison at Harold, hindi niyo alam kung anong pinaggagawa niyo. Masama ang manakit ng kapwa. Masamang saktan niyo ang taong nagluwal. Bago pa man makapagtapos, sa pagsasalita si Manang Elsie pinigilan na nga siya ni Shaira. Manang, tama na po. It's not yet time. Hindi pa po tamang oras para sabihin sa kanila. Bulong nga nito, kaya napatikim na nga lamang si Manang. Tila gusto niyang mawala ng pag-asa pero hindi niya hinahayaan ang sarili niya. Ngayon pa ba siya susuko? Kayong nasa loob na nga siya ng mansyon at kasama nga ang mga anak. Ilang dangkal na lang ang layo niya sa mag-aama niya. Hindi niya hahayaan ang sariling mawala ng pag-asa. Not now, not never. Anong nangyayari? Nagtatakang wika nga ni Harry nang makita si naman ng Elsie at Shaira na nakatayo sa may pintuan ng kwarto ng mga anak niya. Ang dalawa naman ay agarang napapalingon sa gawin ni Harry at agarang nagkatinginan nang magtanong nga ito sa nangyari. Dumapa ang paningin ni Harry sa mukha ni Shaira at nakitang puno nga ng harina ang mukha nito na siyang nagpagalit nga kay Harry. Napabuntong hininga nga lamang si Harry
at tinignan nga si Shaira na nakatingin din sa gawin niya. Pagpasensyahan mo na ang mga anak ko. Wika nga nito kay Shaira na agarang napapangiti na nga lamang. Okay lang po sir. Naiintindihan ko po sila. Wika na nga lamang ni Shaira. Natapos ang isa na namang araw na puno ng kakulitan ng mga bata. Bagay na siyang pilit na iniintindi ni Shaira. Kasalukuyan nga siyang nakahiga para sana matulog na nga nang biglang may kumatok nga sa pintuan nila. Nagkatinginan sila ng mga kasamahan niya. Tila nag-uusap sa ganoong paraan dahil si Ariana, ang malapit sa pintuan, ay siya ang tumayo para pagbuksan ng pinto ang mga kumakatok. O Shay, ang mga anak pala ni Sir hinahanap ka. Wika nga ni Ariana na siyang agarang ikinabangon nga ni Shaira dahil sa pagkataranta nakalimutan nga niyang i-double check ang hinihigaan niya dahilan para mauntog nga siya. Bagay na siyang agarang ikinapasok nga ni na Harold at Haddison para tignan si Shaira. Kasalukuyang nakangiwi si Shaira habang nakahimas nga sa noo niya nang biglaan na nga lamang siyang tawanan ng dalawang bata. O siya, tama na. Tinatawanan niyo na naman ako ha. O bakit kayo nandito? May kailangan ba kayo? Pagtatanong nga ni Shaira sa mga bata na agarang napatango-tango nga sa kanya. Yaya, sleep with us please. Wika nga ni Harrison na siyang ikinaistatwa nga ni Shaira sa kinauupuan niya. Napakurap-kurap siya, hindi makapaniwala sa narinig. Dahil nga sa hindi siya makapaniwala, napapatingin nga siya sa mga kasamahan niyang napapangitin na nga rin sa kanya. Tama ba ang rinig ko guys? Teka, nabibingi nga ata ako eh. Wika pa nga ni Shaira sa mga kasamahan na siyang ikinatawa nga ng mga to. Tama ang rinig mo, Shaira. Hindi ka pa bingi. Kaya bago ka pa mabingi dyan, lumabas ka na. Wika nga ni Ariana na siyang ikinatawa na nga lamang ng lahat. Napapatingin naman si Shaira sa mga kasamahan niya at napapatawa na nga lamang. Napilitan nga siyang sumama sa mga bata. Kasalukuyan nga siyang hinihila ng mga to nang makita nga niya si Harry na naglalakad nga papunta sa kusina. Napapatigil sa paglakad si Shaira, ganon din si Harry nang makitang hinihila ng mga anak niya ang nani nito na si Shaira. Sir, kamot ulo pa nga nasaad nga ni Shaira. Daddy, we want our nanny to sleep with us. Payag ka naman po, di ba po, Dad? Wika naman ni Harrison bigla. Naikinatingin nga ni Harry sa dalaga. Nang makitang nakatingin na nga ito sa kanya, napapatikim nga siya. Okay lang ba sa'yo? Pagtatanong nga ni Harry na siyang ikinagulat nga ni Shaira. Siya dapat ang magtatanong niyan pero siya pa ang tinatanong ng amo niya. Okay lang naman po sir. Ang kaso okay lang din ba sa inyo? It's fine with me. As long as okay sa'yo. Behave, Escallion twin, okay? Wika pa nga ni Harry. Napangiti na nga lamang si Shaira. Nang pagkahiga nga niya sa kama, agarang pumulupot sa kanyang mga braso ng mga cute na bata. Bagay na siyang agarang nagpaluha kay Shaira. Kay tagal niyang pinangarap ang eksenang to sa buhay niya. Kahit niyayakap nga siya ng dalawa bilang isang caregiver, sapat na yun para sa kanya. As long as nasa tabi naman niya, ang mga anak niya ay okay na siya. Nalimpungatan nga si Shaira nang makarinig nga ng tawanan. Napamulat nga siya ng mata at sumalubong sa kanyang nakangising mukha ni Harrison at Harold habang nakatingin sa mukha niya. Nang makitang nagigising na nga siya, ay napapatigil sa pagtawang dalawa. Good morning. Pagbati pa nga nito. Good morning. Bati pabalik ni Shaira sa mga bata. Alam niyang may ginagawa na namang kalokohan ng mga to. Dahil todong ngiti nga sila. Kids, bago pa man makapagtapos sa pagsasalita si Harry, nagulat nga siya ng pagkapasok nga niya sumalubong sa kanya ang puno ng sulat na mukha nga ni Shaira. Napatagis nga ang bagang ni Harry at sa hindi malamang dahilan, biglaan na nga lamang siyang nainis sa ginagawa ng mga anak niya sa babae. Shaira, lumabas ka na muna. Kakausapin ko ang mga anak ko. Wika nga ni Harry sa dalaga. Nang makitang hindi ito kumilos, napapatingin siya sa gawin nito. Shaira, banggit nga ulit ni Harry. Huminga ng malalim si Shaira. Huwag niyo na pong saktan at pagalitan ng mga bata, sir. Alam ko pong ginagawa nila. Talagang hinayaan ko lang po talaga sila na gawin yung ganito.
Wika nga ni Shaira na ikinakunot nga ng noo ni Harry. Bakit mo hinahayaan ng mga anak ko na gawin yan sa'yo? Sana pinagsasabihan mo sila. May karapatan po ba ako? Sabihin mo sir kung may pakarapatan akong pagalitan sila. Bilang isang caregiver gagawin ko. Sad nga nito. Napaisip tuloy si Harry bago nag-react. Napabuntong hininga siya. Tinignan niya ang mga anak at malungkot na pinakatitigan ng mga to. Pwede ko ba kayo makausap? Mahinang tanong na nga lamang ni Harry sa mga anak. Napansin nga naman ng dalawang anak niya ang kalungkutan sa boses niya. Dahilan para magkatinginan nito. Kalaunan dahan-dahan nga itong naglakad palapit sa kanya. Nakayuko na nga ito at bahagyang nakanguso. Hindi ba naging mabuti si Daddy para magkaganyan kayo? Pagtatanong nga ni Harry. Nangarap nga siyang lumaking makulit at bibo ang mga anak niya kahit wala na nga ang ina ng mga to pero hindi niya pinangarap na maging pasaway sila gaya noon. Sina Harrison at Harold nakayuko at nagsimulang humikbit kalaunan napaiyak na nga talaga. I'm sorry, Daddy. We just want you to look after us. It's either you or Mommy. Kayo lang po ang gusto namin na magbantay po sa amin sa ngayon, Daddy. Umiiyak nga na saad ni Harrison na siyang ikinalambot ng puso ni Harry. Nasasaktan siya na makitang nasasaktan ng mga anak niya. Dahil naroon nga sa trabaho ang atensyon niya, ay hindi na nga niya napagbibigyan ng kalingang mga anak niya. Ngunit hindi rin naman pwedeng siya na ang magbantay sa kanila sa habang buhay. May trabaho siyang kailangang sikasuhin. Hindi lang para sa kumpanya nila, kundi para sa kinabukasan nga nila. Pero kung hindi po yun pwede, okay lang po na si Yaya Shaira na lang po ang magbantay po sa amin. Okay lang po, Daddy. Wika naman ni Harrison na ikinangiti nga ni Harry pero lumambot ang puso niya. Payakap nga si Daddy mga anak. Malambing na wika naman ni Harry na agara namang itinakbo ng kambal sa kanya. Doon ay tila nagkamabutihan ng magama. Bagay na siyang ikinasaya ni Shaira na nakatayo lang pala sa may pintuan habang nakatingin sa magama. Simula nga ng araw na yon tila nagbago ang pakikitungo ng kambal kay Shaira. Naging masunurin na nga ang mga to at hindi na nga siya ganoong pinagtitripan pa ng mga bata. Si Harry, napapansin na nga rin niyang napapalapit na nga sa kanya. Bagay na nga siyang ikinasaya ni Shaira. Yaya, Mommy! Napalingon nga si Shaira nang may magsalita nga sa likuran niya. Nagulat nga siya nang makita si Harrison doon pero ang mas ikinagulat nga niya ay ang ginawang pagtawag ng bata sa kanya. Yaya, Mommy? Nauutal pa nga tila hindi makapatiwalang tanong ni Shaira sa bata na siyang ikinahagikgik nga nito. Opo, Yaya, Mommy, okay bang yun na lang po ang itawag po namin sa inyo, Yaya? Makulit nga at cute na wika nga ni Harrison na siyang ikinaluha nga ni Shaira. Oo naman, okay na yun sa akin, Harrison. Nagagalak naman at naiiyak pa nga na wika nga ni Shaira. Harrison, you made our Yaya cry. Lagot ka kay Daddy. Pananakot pa nga ni Harold na siyang ikinataranta nga ni Harrison. Hindi ko naman siya inaaway ah. Did I do something wrong, Yaya, Mommy? I'm sorry, hindi ko po sinasadya. Natatarantang wika na nga lamang ni Harrison. Na siyang mas lalong nagpaiyak kay Shaira. Napailing-iling ang dalaga ngunit dahil nga hindi siya nagsasalita na may misinterpret nga ng mga bata. Harold, Harrison? Agarang sumilay ang gulat sa mukha ng kambalang marinig ang boses ng ama na paparating sa kaniroroonan nga nila. Tila kapwa natataranta at hindi nga mawari ang mukha ng kambal. Ikaw kasi, yuko ka, Yaya. Paninisip pa nga ni Harold sa kakambal bago tumingin kay Shaira. Laking gulat nga niya nang dahan-dahang pinahiran nga ng dalawang mga luha sa pisngi niya. Harrison, anong nangyari? Nakakunot noong wika nga muli ni Harry nang makita nga ang ginagawa ng mga anak kay Shaira. It's not my fault, Dad. Si Harrison po ang umaaway sa kanya. Agarang depensa naman ni Harold sa sarili niya. What? It's not my fault either. Hindi ko naman inaway si Yaya, Daddy. Trust me po. Depensa naman ni Harrison sa sarili niya na siyang ikinalipat-lipat nga ng tingin ni Harry sa dalawa.
Si Shaira na nakita nga ang panghuhusga ng ama ay agarang tumayo. Totoo po sir, wala po silang ginawang masama. Depensa naman ni Shaira sa mga bata. Then ano yung naabutan ko? Don't you dare defend them, Shaira. Hindi ko sila kinukonsente. Sinabihan ko na silang huwag ka nilang saktan. Bago pa man makapagtapos, sa pagsasalita si Hari, sumingit na nga si Shaira. Pag ba sinaktan nila ako, magagalit ka ba? Bigla ang wika nga ni Shaira na siyang ikinagulat nga ni Hari. Okay lang po sir. Isa pa, hindi naman po nila ako sinaktan talaga eh. Nagulat lang po talaga ako na tinawag nila akong Yaya Mommy. Baka kasi magalit ka. Ayoko magalit ka. No, it's fine with me. Pagpuputol naman ni Hari na siyang labis ikinagulat nga ni Shaira. Po? Nauutal pa nga na wika nito sa amo. Hindi pinakinggan ni Hari ang dalaga at inilibot nga ang paningin sa kusina. Doon ay dumapo nga ang paningin niya sa pagkaing hinanda nga ni Shaira para sa kanila. Bagay na hindi nakatakas sa paningin ng dalaga. Nagluto ka para sa amin? Pagtatanong pa nga ni Hari sa dalaga na siyang ikinangiti nga nito. Yes sir. Wika naman ni Shaira sa lalaki. Then, tikman na natin. Twins, sali kayo dito. Let us taste your Mayaya Mommy's cooked food. Sambit pa nga ni Hari na ikinagulanta nga ni Shaira. Pagtitignan nga sila ngayon, para nga silang isang buong pamilya. Sa oras na yun, hindi maibsan ng saya ni Shaira. Tila isa-isa na nga niyang nakakamit ang mga plano niya. Masaya ako nakitang napapalapit na sa'yong mag-amo mo, iha. Saad naman ni Manang Elsie kay Shaira na siyang labis nga niyang ikinangiti. Masaya din po ako, Manang. Hindi ko po alam pero pakiramdam ko, malapit ko na silang mabawi. Saad pa nga nito. So tama ngang nandito ka sa mansyon ko. Nang bigla na nga lamang may nagsalita. Agarang napalingon nga si Shaira nang marinig ang boses na yun. Kilalang kilala niya ang boses na yun. Boses ng taong nagtaboy sa kanya ilang taon na nga rin ang nakalipas. Senyora? Nautal na wika pa nga ni Shaira. Nagulat nga siyang makita nga ito ngayon sa mansyon. Ako nga. Ang kapal din naman ng mukha mo na pumasok sa teritoryo ko. Wala ka na ba talagang kahihiyan na natitira dyan sa katawan mo? At ang desperada mong maangkin ang anak ko. Mapanglait na wika pa nga ni Senyora Amanda kay Shaira na labis na ikinatagis nga ng bagang ng dalaga. Mapaalis nga siya nito noon pero hindi na nga niya hayaang mapaalis ulit siya ngayon. Hindi hahayaan ni Shaira na maapi muli siya ng Senyora. Teritoryo mo? Sa pagkakaalam ko, teritoryo ko na rin simula nang maging asawa ko ang anak mo. Matapang naman, nasaad nga ni Shaira. Hindi na nakapagtapos sa pagsasalita si Shaira nang makatanggap nga siya ng isang malakas na sampal galing sa Senyora. Ang kapal naman ang mukha mo, nang gagalaiting wika pa nga nito sa kanya. Sabihin na nating makapal ang mukha ko pero hindi ba't makapal din ang mukha mong itakwil ako ngayong ako ang nagsalba sa kumpanya nyo? Napatiimbagang lang lamang si Shaira para pigilan ang luhang nagtitimping ubagos mula sa mata niya. May kasal siya noon kay Hari hindi lang sa pagmamahalan nila kundi para isalba ang kumpanya ng mga eskalyon. Malaki ang kumpanya ng pamilya ni Shaira at ngayon nga hawak na nga ito ng stepmother niya simula nang mamatay ang ama niya. Gusto niya pa sanang kunin ang kumpanya mula sa mga kamay ng mga to, ngunit mas inuna nga niyang inasikaso ang pamilya na nawalay nga rin sa kanya. How dare you reprove me that? Paninigaw pa nga ni Senyora Amanda at takma nga sanang sasampalin ulit si Shaira ng malakas na sinangga naman ng dalagang kamay nito. I'm sorry ma, pero hindi ko nahahayaang maliitin niyo po ako ulit. Not now that I'm slowly getting my own family back. Wika nga ni Shaira na siyang ikinalaki nga ng mata ni Senyora Amanda. What is happening? Napapalingon nga ang dalawa nang biglaang may nagsalita nga sa pintuan. Nang makita nga si Hari ay agarang nag-isip nga ng paraan si Senyora Amanda dahil nakahawak nga sa kanya ang kamay ni Shaira. Ay iniakto nga niya itong sinasaktan siya ng dalaga dahilan para matumba siya. Bagay na siyang ikinagulat nga ni Shaira. Mom! Sigaw nga ni Hari. Hindi niya alam kung bakit natumba si Senyora. You! How dare you push me on my own territory?
Paninigaw pa nga ni Senyora Amanda na ikinagulat muli ni Shaira. What? Hindi kita tinulak. Tanggi naman ni Shaira. Nasa ganoon silang posisyon nang dumating si Cheryl, ang stepsister ni Shaira at ang bagong karelasyon ni Harry ngayon. Hi! Nang makita nga ni Cheryl na nakaupo sa sahigang senyora, tinulungan nga niya ito. Tita, what happened to you? Si Shaira na nakitang pagpasok ni Cheryl ay agarang nagpaluha nga. Gulat na makita nga ang kapatid doon. Nagulat nga siya nang mapansing dire-diretso lang ito sa pagpasok sa mansyon ng mga eskalyon. I'm fine, iha. Saad naman, nang biyanan nga nito sa stepsister nga ng babae. At nang makita nga ang pagngiti ng senyora sa kapatid niya, hindi maiwasang maluha ni Shaira. She felt so betrayed. Paano lang naman ito nagagawang ngumiti sa kapatid niya, kayong hindi ito makangiti-ngiti sa kanya? Anak, palayasin mo ang babae niyan. Kita mo nga, sinaktan niya ako, baka saktan ka rin niya. At worse, baka pati ang mga bata saktan niya. Wika naman ni Senyora Amanda na siyang ikinatingin nga ni Cheryl sa taong itinuro nga nito. Laking gulat nga nang dalaga ng makitang stepsister niya. Shaira? Nautal nga na wika nga ni Cheryl sa isip niya. Makikita nga sa dalawang magkapatid. Nagulat nga silang dalawa sa presensya nila sa mansyon. Napangisipa nga si Cheryl. Anong nangyayari? Nagugulo ang wika nga ni Shaira. So siya yung babae na gusto mo kapara kay Harry? Siya ba, ma? Naluluhang saad nga ni Shaira. Si Senyora Amanda naman napapatingin na nga lamang sa anak niya at nang makitang nakakunot na nga ang noon nito habang nakatingin kay Shaira, sumingit na siya. Umalis ka na. Lumayas ka na sa mansyon ko. Layas! Panunulak pa nga ni Senyora Amanda kay Shaira. Ma, tama na. Stop hurting her. Nagtatagis ang bagang nawika naman ni Harry sa ina. What? Pinagtatanggol mo siya? Ginagamit ka lang niya, Harry. Wika pa nga ni Senyora Amanda na siyang ikinasalubungan ng kilay ni Harry. For God's sake, ma. Hindi siya ganon. Hindi niya ako inaakit. Yaya siya ng mga anak ko. Pagdedepensa naman ni Harry. Kay Shaira na siyang labis na ikinaiyak nito. Hindi lubos sa kalain ni Shaira na ang asawa rin pala niya ang poprotekta sa kanya ngayon kahit hindi pa nga niya alam ang katotohanan. And we won't allow Yaya Mommy to leave our house. We won't allow it. Wika naman ang kambal na sina Harrison at Harold. Paglabas nga nila at tumakbo papunta kay Shaira at niyakap nga ito ng mas lalong nagpagulat nga sa lahat. Yaya Mommy? Nagugulantang panganawika ni Senyora Amanda. Pati na rin si Cheryl. She's not leaving. And that's final. Ako lang ang pwedeng magpaalis sa kanya, ma. Kaya mananatili at mananatili siya. Saad nga ng kambal, pati na rin ni Harry, dahilan para walang magawa ang senyora at si Cheryl. Nanggagalaiti nga na nakatingin kay Shaira. Are you okay, Yaya Mommy? Malumanay na wika pa nga ni Harrison kay Shaira habang hinahaplos nga maliit nga nitong kamay ang mukha niya. Bagay na siyang nagpaluha kay Shaira. Lola, she's really bad and witch. They make you cry. Wika pa nga ni Harrison na siyang ikinangiti na nga lamang ni Shaira. Bagay na siyang nagpangiti na nga rin sa dalawa. Do you really meant it earlier? You want that girl to stay here? Pagsisimula pa nga ni Cheryl sa usapan. Kausap nga niya si Harry ngayon. Bumuntong hininga si Harry. Huwag na nating pag-usapan pa to. Kagagaling ko lang sa trabaho at pagod ako. Pero, bago pa man makapagtapos sa pagsasalita si Cheryl, sumingit si Harry. Pag-aawayan ba natin to? Naiwang nakatayo si Cheryl sa labas ng kwarto nga nito. Napabuntong hininga na nga lamang siya ng gagalaiti sa kapatid niya. Si Shaira naman ay halos magngit-ngit sa galit din. Naghanap nga siya ng paraan para hindi magkasama sa isang kwarto ang asawa niya at ang kapatid niya. At nang may nabuong plano sa isip niya, agaran nga siyang napangisi. Sa kabilang banda, papahiga pa lang si Cheryl sa tabi ni Harry nang may biglaang kumatok nga sa pinto. Nang bumukas nga ang pintuan
Agarang napaikot ang mata niya nang makita nga si Shaira na nakatayo doon. Anong ginagawa mo dito? Isara mo na ang pinto and let us get some rest, bitch. Wika pa nga ni Cheryl na siyang ibinahaliwala na nga lamang ni Shaira at ngumisi pa. Pagkus, tinignan ng kapatid at saka si Harry. Sir Harry, wika nga ni Shaira sa lalaki. Ano yon? Tinignan nga ni Shaira ang mga bata na nasa labas at sinenyasan. Agara namang pumasok ang mga ito gaya nga nung napag-usapan nila. Nag-request lang naman ang mga bata na doon na nga sa kwarto ng ama matutulog. Bagay na siyang ikinanlaki ng mata naman ni Cheryl. Si Shaira naman palihim na napapatawa. Hindi mo ba sila masasamahan, Shaira? As you can see, nandito ako. Sad pa nga ni Cheryl. Lalabas kasi ako, sir eh. Hindi ko sila masamahan. Oo nga po pala, sir. Magpapaalam ako, lalabas ako. Sad pa nga nito. Alis ka? 10:00 na ng gabi ah. Wika pa nga nito. Si Cheryl naman napapairap sa ere. Let her go outside. Hindi naman na siya maliit pa para hindi mo po pwedeng palabasin. Bago pa makapagtapos nga sa pagsasalita si Cheryl, bumaba na nga ng kama si Harry at binaliwala ang sinasabi ng nobya. Ihatid na kita sa kung saan mo gusto. Wika nga ni Harry. What? Harry, you're not that stupid to drive her. Kung saan niyo gustong pumunta, you're out of her life. Amo ka, yaya lang siya. Pagrereklamo pa nga ni Cheryl. Let's go? Sasamahan na kita. Wika naman ni Harry at hindi pinansin si Cheryl. Okay lang po ako, sir. Isa pa, nandito naman po ang mga bata eh. Sila na lang po ang sikasuhin nyo. Sad pa nga nito. Kaya ko naman pong lumabas mag-isa. Napanganga nga si Shaira nang sumalubong nga sa kanya ang nagsasalubong na kilay nga ni Harry. Paano kung may mantrip sa'yo sa labas? Maraming siraulo ngayon, Shaira. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari kaya ihahatid na kita. And that's final. Pinal nga na wika nga ni Harry. Daddy's right, Yaya Mommy. Delikado po sa labas. Lika po, sasamahan ka po namin. Iwan na po natin dito yung witch. Pagpaparinig pa nga na wika nga ni Harrison na siyang palihim na ikinatawa nga ni Shaira. Hindi naman niya nakatakas sa pandinig ni Cheryl dahilan para samaan nito ng tingin ng bata. Hi, witch! Pasigaw pa nga na sabi ni Harrison bago siya nito hinila paalis. Nang makarating nga sa labas, sabay pa nga silang napatawa bagay na siyang ikinataas nga ng sulok ng labi nga ni Harry. Napapatigil nga sa pagtatawanan ng tatlo nang makita ang pagsunod ni Cheryl sa kanila. Sumama nga ito sa kanila at ngayon nga, nakaupo sila sa backseat. Sina Cheryl at Shaira pinagigitnaan nga ng dalawang bata. Why are you looking at our yaya, mommy? Pangungumpronta pa nga ni Harold nang makitang kanina pa nga nanlilisik ang mga mata ni Cheryl sa yaya nila. Tila naman, natauhan nga si Cheryl at napairap na nga lamang. Nang makarating nga sa building na siyang pupuntahan nga ni Shaira, agarang nangunot ang noon ni Harry. Anong gagawin mo dito? Nagtatakang wika ni Harry sa dalaga. Si Cheryl naman, na alam na nga ang gagawin ng kapatid ay sinamaan ito ng tingin. Don't you dare touch our company. Bago pa man makapagtapos sa pagsasalita si Cheryl, napangisi si Shaira. Your company? Sa pagkakalam ko, ay sa Avedra Company yan. Sa Avedra ka ba? Mapaglarong bulungan ni Shaira, tama lang para marinig ng kapatid. Oo nga naman. Sampid ka nga lang pala. Sampid na nga inaagaw ang pagmamay-ari ng iba. Diretsahang wika naman ni Shaira sa kapatid. Gusto sanang sampalin ni Cheryl ang stepsister kaso nasa harapan nga si Harry. Ayaw niyang masirang reputasyon niya. Hindi po pwede, gayong ikakasal na nga siya. Yun ang plano ng ina ni Harry na si Senyora Amanda ang ipakasal siya kay Harry. Then go on. Try your best, sister, dahil ilang araw na lang magiging eskalyon na ako. Try your luck. Sad pa nga nito. Manggalaiti naman na napatingin nga si Shaira. Saka umalis na. Bumuntong hininga siya at pumasok nga sa naturang kumpanya. Sa kabilang banda, mag-isang napapaisip si Cheryl habang nakahiga sa kama katabi nga ngayon si Harry. Napapaisip siya kung anong ginagawa ng kapatid sa kumpanya nila. Kasalukuyan nasa ganoong pag-iisip si Cheryl
nang marinig nga niyang nagsalita si Harry. Shy. Mahinang wika nga nito habang nakapikit. Harry, okay ka lang? Lumapit nga si Cheryl. Sa lalaki at nang magsalita na naman ito, diretsahan nga niyang narinig ang pangalang binanggit nito sa pagtulog. Shaira. Wika nga muli ni Harry na siyang labis na ikinagulantang ni Cheryl. Sa kabilang banda naghahanda na nga si Shaira para sa gaganaping meeting sa pagitan niya sa abogadong pinagbilinan nga ng ama niya. Sa mga ari-arian nga nito at sa stepmother at stepsister nga niyang nakaupo sa harapan niya. How could you do this to me? Nanggagaliiting wika nga ng stepmother niyang ina ni Cheryl. Napangisi na nga lamang si Shaira. You two made me do this, stepmother. Kung hindi niyo ako ginago, ay hindi ko naman gagawin to. Mapagbigay naman akong tao ah. Hinayaan ko na ngang inangkin niyo ang kumpanya namin, inangkin niyo pa ang lahat-lahat sa akin. Hindi ako tanga para hayaan pa kayong maging gahaman. You don't deserve what my mother has sacrificed. Sa kanyang kumpanyang to, kaya anong karapatan yung angkinin to? At ngayon, Attorney Gomez, please tell us the last will and testament of Dad. Matatag na wika nga ni Shaira. Handa na nga siyang pakinggan kung ano man ang ibinilin nga ng ama at handa nga niyang tanggapin kung ano man yun. I, Hernan Saavedra, do hereby declare this. Pati unang wika nga ni Attorney Gomez, napapatingin nga siya sa magkabilang panig. Si Shaira May Saavedra ang anak ko. Iniiwan ko sa kanya ang naiiwan kong pera sa bangko, ang mga ari-arian ko at ang kumpanya, ang Saavedra Company at ang mga shares ko sa ibang kumpanya dahil alam kong ipagpapatuloy niya ang misyon at vision ko sa kumpanya. Pagbasa nga ni Attorney, na siyang ikinagulat nga ng lahat. What? Anong pinagbababasa mo, Attorney? My husband won't do that to us. Pagrereklamo pa nga ng stepmother ni Shaira na siyang ikinabuntong hininga ni Attorney. I'm not done yet, Mrs. Saavedra. At ang asawa ko at si Cheryl, iniiwan ko sa kanila ang pera sa bangkong nakapangalan sa kanila at ang bahay namin sa Bulacan na siyang paborito nila. Umaasa ako na ginawa kong ito para sa ikapapayapa ng lahat. And remember, I have decided with this decision because I love you all. Nagmamahal, Hernan Saavedra. Pinalapagbabasa na nga lamang ng attorney na siyang ikinaluha nga ni Shaira. Hindi niya akalain na ibibili ng ama niya ang lahat ng ari-arian sa kanya. Akala niya wala na nga siyang puwang sa puso nito matapos mapakasalan ang bagong asawa nito. Hernan, how could you do this to us? Umiiyak na wika pa nga ni Mrs. Saavedra. You, how could you do this? Paninigaw naman ni Cheryl at agarang susugurin na nga sana si Shaira nang ganun nga silang posisyon nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Harry na nakatiimbagang. If I were you, you would stop hurting my wife. Matigas na wika nga ni Harry na siyang ikinatigil nga ng lahat. Harry anak, mag-usap muna tayo. Wika naman ni Senyora Amanda. Nakakapasok pa lang din ng pinto at naghahabol nga ng hangin, mukhang kagagaling nga sa pagtakbo. Marahil nga, hinabol nga ang kanyang anak. Hindi pinakinggan ni Harry ang ina at mabibigat na hakbang na nilapitan nga sina Shaira at Cheryl at malakas na hinawakan ng kamay ni Cheryl na nakahawak nga sa asawa niya. Harry, what's this? Nautal pa nga na wika nga ni Cheryl. Dumating na nga ang kinatatakutan niya, ang bumalikang alaala ng lalaki. Si Shaira naman ay tila na estatwa nga sa kinatatayuan niya. Gulat lamang siyang nakatingin sa asawa na naluluha na nga ring napatingin sa kanya. At ang mas ikinagulat nga niya ay paghapit nga nito sa kanya ng mahigpit na yakap. I'm sorry. It took me years to recognize you, Shaira. Wika nga ni Harry na siyang labis na ikinaiyak nga ni Shaira. Kumalas nga sa yakap si Harry at pinakatitigan nga ang asawa na puno ng mga luha sa mga mata. Wala nang makakapagpahiwalay pa sa atin. Sad nga nito. Tinignan nga nito ang ina at ang mga taong naging dahilan para mawalay siya sa asawa niya. And all of you, I would never ever forgive you. Sad nga nito. At doon nga hindi nga sinayang ni Harry ang oras. Nagpunta nga kagad sila sa isa nilang resort at doon nagbakasyon malayo sa mga taong naging dahilan
para magkawatak-watak sila. Yaya? Napatigil nga sa pagsasalita si Harrison at napapanguso. Bagay na siyang ikinatawa nga ni Harold at Shira. Nasa loob nga sila ng isang cottage. Naghihintay nga kay Harrison na magdala sa mga pagkain nila. Okay lang anak, alam kong hindi pa kayo sanay. Pasasaan pa at masasanay din kayong tawagin ako mama. Nakangiting wika pa nga ni Shira sa mga anak na siyang ikinatitig nga nito sa kanya. Bagay na siyang ikinatawa nga ni Shira. O bakit? Bakit napapatitig kayo sa akin mga anak? Maganda ba ang mama niyo at ganyan kayo makatitig? Pagbibiro pa nga niya sa dalawa na siyang ikinasili nga ng matamis na mangiti. Noon ka pa man maganda, mama. Wika naman ni Harrison. Agree ako dyan anak. Noon pa talaga maganda na ang mama niyo. Pagsang-ayon naman ni Harry, nakararating lamang din sa cottage. Agarang napapangisi ang mga bata na siyang mas lalong nagpatawa nga kay Shira. Naku, kayo talaga. Pinagtutulungan niyo pa ako ha. Ha ano, may kailangan ba kayo at binobola niyo ko? Mapaglarong wika pa nga ni Shira na siyang ikinahalakhak na nga lamang ng mga lalaki sa buhay niya. Boys, pwede bang mahiram muna ang mama niyo sandali? Malumanay na wika nga ni Harry sa mga anak na siyang ikinatingin nga nito sa kanya. Kinindatan nga niyang mga ito at kinausap nga sa ganoong paraan. Nakuha naman kaagad ng mga anak niya ang gustong ipahiwatig nga nito dahilan para mapasilay ang ngisi sa mga labi nito. Alright, Daddy. Let's go, Harold. Let's give our parents some time to talk. Cute na wika pa nga ni Harrison bago nga tinignan ng kakambal. Nang makalabas nga ang mga bata ay agarang tinignan nga ni Harry si Shira na siyang ikinatawa nga ng huli. Bakit? Natatawang wika nga ni Shira. Come here. Wika nga ni Harry habang pinipikpik ang hita nga nito. Parang sinasabi nitong doon siya maupo bagay na siyang ikinanalaki naman ng mata ni Shira. Ano? Gusto mo akong umupo dyan sa lap mo? Harry, alam mo namang may mga bata. Sad pa nga ni Shira habang tinatawanan na nga lamang si Harry. Nandito ba sila ngayon? Wala naman na. Nakangising wika pa nga ni Harry na siyang ikinailing-iling na nga lamang ni Shira. Come on wife, dito ka na umupo. Sad pa nga nito. Nakangising napapakunot noon na nga lamang si Shira sa paraan ng pagtawag nga sa kanya ng asawa. Wife? Ang weird mo Harry ah. Nakatawang wika pa nga ni Shira bago umupo sa hita ni Harry na siya namang agarang nagpapulupot nga sa mga braso nito sa bewang niya. What's weird about that? Asawa naman kita. Weird ba yun? Nakatawang wika pa nga ni Harry na siyang ikinanguso nga ni Shira. Hindi, naiilang lang ako kasi ang tagal din nating nawalay sa isa't isa. Parang ang weird nang banggitin mo noon. Wika nga ni Shira na siyang ikinangiti naman ni Harry. Weird ba? Pag-uulit ito na siyang ikinanliit nga ng mata ni Shira sa lalaki. Hindi yun pinansin ni Harry at ginuso lang nga lamang ang cake na nasa mesa. Tikman mo, ako mismong nagluto niyan kanina. Wika pa nga ni Harry na siyang ikinatingin nga ni Shira sa cake. Kinuha nga niya ang tinidor at kumuha ng maliit na slice ng cake. Nangakmang kakainin na nga sana yun ni Shira. Nagulat nga siya nang pigilan nga siya ni Harry. Wait. Ayusin mo sa pagkain na. Bilin nga nito sa kanya na siyang ikinakunot nga ng noon ni Shira. Oo na. Nakatawang wika nga ni Shira bago kinain ng cake. Kasalukuyan nga siyang kumakain noon nang mapakunot noo nga siya. May kung anong bagay siyang nakain na agaran nga niyang iniluwa. Ganon na lang ang panlalaki ng mata ni Shira nang makita nga ang isang diamond na singsing. Teka, ano to? Nagugulantang at nauutal pa nga na wika ni Shira habang ang tingin ay nasa singsing pa nga rin. Shira May Saavedra, will you marry me again and live your life with your 3 boys? Pagpo-propose nga ni Harry sa dalaga habang kandong-kandong pa rin ito sa hita niya. Pumasok na nga rin sina Harrison at Harold na malaki ang ngiti sa mga labi. Please say yes, Mommy! Makulit pa nga na pagsigaw ng mga bata na siyang ikinaluha nga ni Shira. Yes, Harry, I will marry you again. I would love to live my life with the 3 of you.
Pinunasan nga ng lalaki ang pisngi ni Shaira dahil lumuluhan na nga ito. Hinalikan nga niya ito sa noo, pababa sa kanyang ilong, pababa nga sa kanyang labi, na ikinatakip naman ng mukha nga ng kambal. Pero napapahagikik nga sila dahil nakikita nga nila kung paano halikan ng dad nila ang kanilang yaya mommy. Sa mga sumunod na araw, linggo at buwan, mas lalo pang naging mas matibay ang samahan ng pamilya nila. Dumating ang engrandeng kasal nila at ang isa sa pinakamagandang biyaya na dumating sa buhay nila, ang isang sanggol na siyang magsisilbing bagong senyales sa matatag na samahan nila. Welcome to the world, baby Shy Hasmin. Welcome to the world. Cute na sambit nga ni na Harold at Harrison sa nakababata nga nilang kapatid. At habang nakatingin sa magaman niyang masayang nakatingin sa bagong sanggol, hindi lubos maisip ni Shaira na mababawi at mababawi niya ang magaman niya sa piling ng mga taong nagtaksil sa kanya. Hindi niya lubos maisip na sa kabila ng mga pinagdaraanan niya, may liwanag at saya pa palang ibibigay sa buhay niya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nga ni na Harry at Shaira. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Laa of Hong Kong, Mary Jewel from Oman, Verna Ramos of Bulacan, Teresita, Juby Hernandez of San Francisco, Chabidal of Malaysia, Nani, Lahay-Lahay, Denz, Jenjen, Presbyteros Rose, Becky Pat, Amhaya, Eli Evangelista Andersen of Denmark, Aruma Tyra, Fenavares, Ernesto Rosel, Nesbet Hanaban, The Jessica Rose, Cecilia Alvior, Eileen, Lourdes Bator, Rosemary Corpus, Juby Hernandez, Romano Gorospe, Goldfinger, Estela Moico, Liliano Bebe, Ellen Magbitang, Helen Murillo, Emily Borak, Nena Ano, Presbyteros Rose, Ann Mariano, Rosemary Vasquez, De Jessica Rose, Maricel Cabigon, Marianne Ladi, Teresita Schmid, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.